Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Tinuyog na mga kongresista na galit sa mga Duterte. Itong si Congressman Pulong Duterte, mga kababayan po natin. Bakit? Dahil po sa kanyang bagong sinusulong na batas, ito po yung House Bill 10744, kung saan layon po nito na magkakaroon po ng mandatory drug testing ang mga opisyal ng gobyerno. Every 6 months po yan. Siyempre kasama po ang presidente at yung magpa-file ng kanilang kandidacy sa kahit anong posisyon man ng gobyerno, kailangan mayroon po silang drug result na ako po na ipapakita. So yan po yung sinusulong ni Congressman Pulong Duterte. Ang kagandahan nito mga kababayan, ang makikinabang dito, tayong mga ordinaryong Pilipino, dahil makakasigurado po tayo na ang lahat na nakaupo ngayon sa pwesto o yung uupo pa sa pwesto ay hindi bangag at hindi adiktos, binidiktos. Kagaya ngayon na ang presidente po natin ay pinaghihinalaan at may mga allegation, hindi lang po siya actually, kasama pa umano ang kanyang pamilya na sila po ay mga adiktos, binidiktos na gumagamit umano ng illegal na pulburon. Base po yan sa video na nilabas, sa mga sinabi po ni Agent Morales, yung dokumento na pinalabas, na kinounter nila pero wala silang patunay na ito ay hindi totoo. Nanindigan pa din itong si Jonathan Morales na ginawa niya itong report na ito base sa ibinigay sa kanya ng informante. Ang inakala ng lahat, yun na ang katapusan. Lumabas ang video at may authentication pa na pinakita itong nagpalabas ng video na si Miss Marlica at sinasabi na ito po ay forensic result ng video base po doon sa kanyang isinumite at ipinalabas sa social media. At ang sabi nga po ng forensic expert, handa po siyang magpatunay na yun ay totoo. Lumabas din si Cathy Binag. Ngayon mga kababayan po natin, si Cathy Binag ay pinagbabantaan. Kaya para makasigurado po tayo mga kababayan, kailangan po every 6 months magkaroon po ng hair follicle drug testing. Itong lahat umano nakaupo sa pwesto. Siyempre kasama ang presidente. Kaya para sa ilang mga kongresista, lalo na po yung dikit sa mga Marcos, dikit kay Romualdez, parang sinisingle out daw ang presidente. Parang ito daw ay timing at sa panawagan na kailangan magpa-hair follicle daw itong si Marcos para patunayan na hindi siya bangagers. Pero kung tutuusin mga kababayan po natin, bakit hindi ito maganda para sa kanila? Bakit mukhang ayaw nila? Bakit ngayon pa lang ay nag-a-against po sila? Sila ba ay kasama sa mga addictos, binidiktos? Kasi kung tutuusin, napakaganda ito. Para sa kanila din, para makasigurado po yung buboto sa kanila at ma-justify po nila na sila talaga ay hindi addictos binidictos. 'Di ba? Dahil ba Duterte ang nag-file ng ng batas na ito kaya galit na galit sila. Dapat kung talaga sila ay pure Pilipino, maka pro-Pilipino din. Yan naman ang sabi nila, pro-Pilipino daw sila eh. Bakit hindi sila makipag-cooperate ito? Bakit hindi nila aprobahan ito? Di ba? Dapat tulungan nila kasi ito po ay napakaganda. Makakasigurado po tayo lahat kung sino talaga yung totoong addictus benedictus. At mapipilitan na rin ang presidente na mag-undergo ng hair follicle drug testing kapag maipasa na po yung batas na ito. Di ba? Para makasigurado po tayo na ang nagdidesisyon, nagpapatakbo ng ating bansa ay talagang malinis po. Pero palagay ko mga kababayan po natin, hindi naman ito ngayon sa current administration eh. Ito ay para pa sa mga susunod na administration para makasigurado po tayo, 'di ba? So ang para kasi sa kanila parang patama daw ito kay Marcos Jr. Hindi naman ito patama, napakasimple lang. Kung hindi talaga siya addictus benedictus, kasama umano yung anak niya, hindi magpa-hair follicle na lang siya. Yun na lang, napakasimple. At kung itong si Congressman Pulong Duterte ay binatikos, kinuyog ng ilang mga kongresista at may sinasabi pa dapat daw defensahan niya ito. Of course, 'di ba? Kasi sa kanya 'to Alangan naman magpa-file siya ng batas tapos hindi niya didepensahan, hindi magiging useless lang ang kanyang pinaghirapan, magiging useless lang ang kanyang i-file na batas. So talagang pupuntahan niya ito. Malalaman natin kasi ang kasama sa committee na magkakandak ng hearing nito ay isa po itong si Nograles na ngayon ay isa po sa mga nagtraidor sa mga Duterte na dating sinuportahan. Dati rin pong sinuportahan ng Kingdom of Jesus Christ. Ngayon kinakalaban ng Kingdom of Jesus Christ. At isa po sa nagpasuspindi sa Isiminay. Yan po si
Nograles na ito na feeling entitled nga po at umano'y best friend ni Sandro Marcos at si Sandro Marcos din isa rin na inaakusahan ni Miss Cathy Binag na isa daw sa pulboronic. Kung kinuyog si Congressman Pulong, napakaganda naman po ang ating narinig na balita po natin, ano? Napakaganda po yung ating narinig na balita na galing naman po sa UNTV. Dahil ayon sa balita dito, mga kababayan po natin, itong si Mayor Magalong ay aprobado, pabor po sa sinusulong na batas ni Congressman Pulong Duterte. So, good job po, Mayor Magalong. City Mayor Benjamin Magalong, dapat ang mga kawani ng pamahalaan ay mentally at physically fit para mas makapagserbisyo ng maayos sa publiko. Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Di ba? Kung magiging batas yan, di napakaganda. At kung... Tama po mga kababayan po natin, kung wala ka namang tinatago sa iyong sarili at magiging batas ito, talagang napakaganda. Dahil talagang mapatunayan mo na malinis. At syempre, dapat magsisimula talaga sa mga namumuno, sa mga nakaupo sa pwesto na walang addictus benedictus at drug-free government po dapat tayo. Diba? Alam mo, ang talagang laban natin sa droga, mag-umpisa sa atin yan eh. Sa isang text message, sinabi naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na walang problema sa kanya ang pagpapadrug test. Pabor din si Mayor John Aying ng Sara Iloilo kung saan sinabi nito na kahit bawat 3 buwan ay payag umano siyang sumailalim sa pagsusuri. Ganon din ang posisyon ni National Bureau of Investigation 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao sa panukala. So, yan naman pala, marami naman palang aprobado mga kababayan po natin. Pero ang sabi ditong isa na si Mayor Jefferson Soriano, masyadong expensive daw, sabi ng taga-Tugigaraw. Masyadong expensive. Magkano ba ang pagpapadrug test? 'Di ba? Yung mga driver nga, yung mga private companies nga, nire-require ng kanilang mga empleyado. Minsan bago i-hire, dapat may wrong result muna. Hindi po ito expensive. Kasi malaki naman po yung mga nakakatkong na mga congressman kung tutuusin. At yung mga nakaupo sa pwesto, barya lang po yan sa kanila. Kaya hindi po ito expensive kung tutuusin. So dito malalaman po natin. Kagaya nga ng sinasabi ko mga kababayan, nagpapasalamat po tayo dahil maraming pumabor sa panukalang batas na ito ni Congressman Pulong Duterte at trending na ngayon. Pinag-uusapan na ngayon sa social media ito. At karamihan po sa ating mga Pilipino ay tuwang-tuwa. Dahil sa batas na ito, kung maisatuparan ito, makakasigurado po tayo, lalo na po yung nakaupo sa Malacanang. Kung may allegation, mga kababayan po natin, ngayon pa lang dapat malinis niya na ito. Di po ba? Ang sabi ng iba, this is unconstitutional daw. O unconstitutional kasi walang batas. Siyempre kapag naisa batas na po yan, magiging constitutional na po yan. So alangan magsisita pa ngayon yung Supreme Court, sabi nila unconstitutional, may batas na. Kaya ngayon, kung pipilitin ng isang nagtatakbong politiko sa kahit anong posisyon, talagang unconstitutional po yan. Pero kung magiging batas na ito, wala nang question dyan ang Supreme Court. So, ngayon, ang analysis ko dito, mga kababayan, kung sino man ang kukontra dito, kung sino man ang hindi pipirma sa batas na ito, hindi boboto, hindi papabor, ibig sabihin yan, addictus benedictus. Napakasimple lang. Dito natin malalaman ang taong takot magpa-pulburon testing. Kung takot ka magpa-pulburon testing, ano ka? 'Di ba, mga kababayan natin? So, abangan natin kaabang-abang po itong batas na ito. Ano? Lalo na ngayon kinukuyog nila itong si Congressman Pulong, kinukuyog nila ang mga Duterte. So, ito napakasimple lang na hamon ito sa kanila. Patunayan nila. Patunayan nila na hindi po sila addictus benedictus. At dito rin talagang mare-required po sila. Lahat na po yan. Hindi lang po yung mga politiko, pati yung mga nasa munisipyo, pati yung mga nasa City Hall, o any government agencies, dapat hair follicle drug test talaga para malalaman po natin ang katotohanan. Na makasigurado po tayo na kung sino man yung nagsiservisyo sa atin, yung nagpo-proseso ng mga documents po natin sa mga office, sigurado po tayo na hindi bangag. Diba? At nasa matinong pag-iisip, mga kababayan po natin. Na sinasabi nila, ganito, wag na kayong magpalusot.
mga congressman na kaalyado ni Tambaloslos. Aprobahan nyo na yan. Yan dapat ang madaliin. Madaliin nyo dapat ang pagpapasa ng batas na yan para hindi kayo masisilipan. Okay, so maraming salamat at yan ang mula yung ating update.